Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 29 ng Nobyembre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:40 ng umaga. Araw po ngayon ng Sabado. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa mainit na balita kahapon o nung isang araw pa nung nireject po ng ICC yung prayer o yung plea ng mga abogado ni Duterte na interim release. Yun ang panalangin nila ay nireject po ng mga ICC judges unanimously. Yan po ang tatalakay natin. Ang title ko po ngayon ay hindi pinaboran ng ICC judge ng mga ICC judges si Rodrigo Duterte doon sa plea nila na interim release. Ay ibinasura po at ang ibig sabihin niyan ay rejected o refuse. Ni-reject po unanimously ng mga judges ng ICC. Ngayon ay ako po ay ini-expect ko na yan Ini-expect ko na yan. At tinatalakay ko na yan dito sa vlog ko noon pa. Tinatalakay ko na yan. Pero ngayon ay uulitin ko na naman, At hindi ko nagagamitin yung mga reason ng mga ibang vloggers. Kasi marami na po Marami na po ang ganong reason Nireject yan dahil yung mga sinasabi niya noon, naka-record po yan at natatandaan po yan ng mga tao o pwedeng i-replay kasi na-capture na po yan yung mga sinasabi niya noon na wala siyang paggalang sa ICC o sa International Court. Nireject na nga yan He single-handedly remove us from the ICC. At pinaburan po yan ng Supreme Court natin. Ang sabi ng Supreme Court, kaya nga ako, wala na nga akong tiwala dyan sa Supreme Court O tama ang Biblia. Ang nakasulat po sa Biblia, yung umaasa sa hustisya ng tao ay wala yan. Yung po nakasulat sa Biblia. Dapat ang asahan natin yung hustisya na nanggagaling sa Diyos. Yan po Hindi ko po nilalakad dito na mawalan tayo ng tiwala sa mga mga government office natin pero yan po ang nakasulat sa Biblia Kung ang pag-uusapan po ay talaga yung absolute. Kung ang pag-uusapan ay yung absolute na tiwala, hindi pwede. Kasi tao lang po yan na maaring magkamali sila, maari din na binabayaran sila. Hindi ba? Pwede po yan maari din na tama sila. Hindi ba? Pero ngayon,
yung desisyon ni George Irwin Garcia, di ba? Ng COMELEC, nagdesisyon po ang COMELEC eh. Na lusot si Chis Escudero doon sa 30 million na donation na ibinigay ng government contractor na si Lubiano. Hindi man lang pinatunayan na yung pira talaga, kasi ang reason nila ay personal money daw yun eh. Hindi man lang pinatunayan o hindi man lang binusisi kung ano na ang asset ni Lubiano nung ibinigay niya at papaano natanggal doon sa personal money niya. Dapat ipakita ang cash flow. Di ba? Kaya ganyan po Ngayon ito si Rodrigo Roa Duterte, hindi siya naniniwala sa ICC eh. Yun ang una kong reason. Tinanggal pa niya ang ICC at saka sinabihan pa niya, kasi marami po siyang baril eh. Marami siya, siguro mga tauhan yan eh. Baka isang batalyon yan eh. Na andyan sa Davao o private army. Kaya ang sabi niya noon ay ipapakain niya yung search warrant sa arresting officer. Yun po ang sinasabi niya. Ay nakarecord po yan eh. Ngayon, kung ikaw ang judge doon sa ICC o kung ikaw ang nagpalabas ng arrest warrant, hindi ba iisipin mo rin yung arresting officer? Baka nga mapatay o baka ipakain yung papel. Ang sabi po ni Rodrigo Roa Duterte, ipapakain niya yung papel eh doon sa arresting officer. Paano siyang papayagan ngayon na palalayain siya? At hindi na po yan. At ang rason ko ay biblical. Hindi na po, irreversible na po yan. Irreversible. Sa amin po, sa engineering, sa mechanical engineering, ang tawag namin dyan, irreversible adiabatic. Ayan po, ay mahirap pong intindihin kasi nga ibang salita po yan eh. Baka Greeks o hindi ko alam. Pero nung tinignan ko kung ano ang ibig sabihin, irreversible adiabatic, yung heat transfer pala, hindi mo na maibalik. Yun. Irreversible adiabatic. Ito naman ay irreversible na po yan kasi naandun na eh. At Diyos na po, sa palagay ko lang po ayaw kong gamitin ang salitang Diyos. Pero hindi ko po matalakay dito kung hindi ko gagamitin ang pangalan ng Diyos. Ito ang sinasabi ko. Sa obserbasyon ko po, Diyos na po ang gumagalaw dyan. Noon ayaw ko pang sabihin yan. Nung nagkahiwalay ang unit team nila, ayaw ko pang sabihin. Pero ngayon, sigurado na ako, Diyos na po ang gumagalaw yan. At ito ngayong mga galamay, isa-isa na nachichik sila. Ayan na nga, si Harry Roque, galamay yan eh. Enabler po yan eh. Si Bato de la Rosa, hindi na po umaatin ng Senado. Dapat yan, bigyan na ng ultimatum yan. Kung 15 days na yan eh, mahigit na eh. Mag-iisang buwan na yan eh. Kung hindi siya magpaliwanag o hindi siya magbigay ng reason, dapat yan ay bigyan ng warning. Warning muna.
kung ayaw umatin, ay dapat wala ng sweldo. Kung ayaw pa rin mag-report, tanggalin na yan sa pagkasenador. Alangan naman na pasasahurin natin yan na ganyan lang ang gagawin niya. Hindi ba? Magtatago lang siya. At palagay ko nga magtatago na yan. Lalo na ito, bumaba yung desisyon na wala ng interim release. Ay pati yan, si Bato de la Rosa, kung sakali man na mahuli siya at dalhin siya doon. Ngayon, ito po mga pangyayari na yan, irreversible na po yan. Kasi nga, hindi na po tao ang gumagawa niyan. Diyos na po ang gumagawa niyan. Ngayon, siguro, tanungin niyo po ako, ang gusto nila matanggal si Marcos. Kasi ang iniisip nila, si Marcos ang gumagawa niyan. Hindi po. Ginagamit lang po si Marcos ng Panginoon. Yan ang pagkaintindi ko dyan. O yung assessment ko dyan. Ginagamit lang po si Marcos ng Panginoon. Palagay ko naman, maniniwala po kayo sa akin kung sasabihin ko, kahit na sinong tao, pwedeng gamitin ng Panginoon. Kahit na sino, wala tayong magagawa eh. Pag nasilik ka niya na ikaw ang gagawa dyan, gagawin mo yan. Ngayon ay ginagamit ito si Marcos para yung ginagawa ni Duterte noon ay pagbayaran niya. O ito pa, ito ang isang sinabi niya. At palakpakan po ang mga audience niya. Pero tinignan ko yung mga audience niya ay pasahurin po kasi eh. Pinapasahod po niya eh. O pinapasahod po ng gobyerno. O mga department head, mga commissioner, mga ay naandun eh, mga politiko eh. Papalakpakan. Kahit na sinabi niya na, who is this stupid God? Sabi niya po eh. Ay nung narinig ko po yan, ay ako po ay born again ako. Ay sigurado ako pagbabayaran niya yan. At hindi lang po ako. Yung dito sa simbahan na inaatinan ko, kinausap ako kasi alam niya, Pilipino ako eh. Ay mayaman yun, matanda. Maraming apartment building. Milyonaryo nga eh, milyonaryo. Pero halos hindi na makarinig. Ako nga ang sa simbahan nga, ako nga ang ginagawa niyang pandinig niya. Hindi niya na mapala. Hindi na pala niya maintindihan. Ngayon, minumustra ko naman sa kanya. Opo, ano ang ibig sabihin? Pero nagtaka ako, bakit isang araw bago kami umuwi ay nilapitan niya ako. Tinanong niya kung totoo ba na sinabi yun ni Duterte. Ay, oo kako. Sinabi yan. Totoo, sabi niya. Oo kako, sinabi yan. Who is this stupid God? Sabi po ni Duterte. Pero, nilay down niya muna, ay galing nga kay Kuy Buloy yan eh. He laid down the predicate. Bakit stupid ito ang Diyos? Kaya hindi lulusot po yan eh. Hindi pwedeng nagkamali lang siya. Kasi nga inisa-isa niya eh. Paano magkamali yan? Ang pinag-usapan ay creation. Ay sino magkikreate? Adi Diyos. O, bakit daw may ahas? O, bakit hinayaan na may ahas? Kaya, nag-conclusion siya, ay palakpakan po ang mga tao eh. Doon sa audience niya. Ngayon, pati yung mga tao na yan, aywan ko kung naandun si Harry Roque, hindi ko alam. Yung mga pumalakpak doon, kasama yun. Kung may 100 sila, o 200, kasama sila. Nangako po kasi ang Panginoon eh, I am the Lord
sabi po ng Panginoon, I am the Lord, and that is my name, and I will not give, sabi niya, I will not give my glory to another, sabi niya. O ibibigay ba niya ang glory niya kay Duterte? Hindi. Maaring pansamantala lang nung pinalakpakan siya. Pero pagbabayaran niya. Yun po ang sabi ng matanda sa akin, yung matanda nga naka-church member ko, elder. Sa tanda ko ito, sabi niya, sa tanda ko ito, matanda na siya eh. Wala pa ako nakita na nagmura sa Diyos o yung minura ang Diyos, sabi niya, na hindi pinagbayaran. Yun ang sabi niya sa akin. Born again po yan ha, na ibang country siya, no? I think from El Salvador. Salvador yan. Oh. Ayan po, ano? Kaya nga ito, pagbabayaran niya. Wala na pong kwan dyan, irreversible na po yan. At kasama po yung mga kasamahan niya. Ginamit niya si Harry Roque, hindi ba? O ayan. Ginamit niya si Bato de la Rosa, ayan. Mga irreversible na po yan. O. Ngayon, ay ito po ano, Galatians 6, chapter 6, verse 7 hanggang 9. Palagi ko po ito ginagamit. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. Kung ano daw yung ating itinanim o ang ating inihasik, yun daw ang ating aanihin. Yun po. For he who sow to his flesh will of the flesh reap corruption. Ayan po, hindi ba? Bakit sinabi ni Duterte yan na God is stupid? Gusto niya kasi ipakita na siya ay matalino, na siya ay magaling, na tama yung sinasabi niya. Nagaling naman niyang kay Kibuloy. Marami na po nagsasabi ng ganyan eh. Marami na. Pero kahit na pabiro yan, dapat hindi sabihin yan. Oh. Bakit niya sinabi yan? Gusto niya i-magnify ang kapangyarihan niya na pwede niyang sitahin ang Diyos. Na mayroon siyang kaisipan na hindi naiisip ng ibang tao. Yan po ang gusto niyang sabihin yan. Please nga eh. Please. Oh, ano ba yung problema ng mga tao? Love of ano ba yun? The love of money, the pride of life, and the lust of the flesh. Yan po. Hindi ba? Pride of life pala. Pride of life. Yan. Hindi lust of the flesh. Pero, sinundan ko lang kasi ito, ano? For he who sow for his flesh. Hindi ba? Sinundan ko lang eh. Para sa kanyang katawan. Oh. Hindi ba? Oh. Will of the flesh reap corruption. At kahapon, tinalakay ko yung nagbigay si Lubiano ng 30 million kay Chis Escudero. Ngayon, ay absuelto, sabi ng Comelec, kasi personal money niya yon, hindi bilang isang kontraktor ng government contractor. O sige. Sige na. Padaanin na natin. Pero, bakit sila nagbibigay ng ganyan? O bakit sila tumatanggap? O bakit ganyan ang mga transaksyon nila? Kasi nga doon sa the love of money. Hindi ba? They will never satisfy. Yan po yan.
Hindi ba? Kaya ganyan sila o corrupt sila, may gusto sila na hindi naman sila masatisfy. Ang tanong ko po sa inyo, bilang isang experience nyo, kung gusto mo ng kayamanan, masasatisfy ka ba? Hindi po eh. Ayan. Hindi ba? They will reap corruption. Patuloy yan. Hindi ba? Ay si Jinggoy nga eh, na-check na yan eh. Nabilanggo na yan eh. Si Joel Villanueva din, naakusahan na yan din. Huminto ba? Ay hindi hihinto eh, kasi nga they will never satisfy. Hindi ba? Kaya nga yan ang tanong ko po sa inyo eh. Yung mahilig ba sa pera, nasasatisfy ba? Hindi. Hindi hihinto yan. Kaya doon sila babaon. Hindi ba? But he who sow to the Spirit, will of the Spirit reap everlasting life. And let us not grow weary while doing good, for in due season or in due time we will reap if we do not lose heart. O, wag tayong mabahala o wag tayong mapagal sa paggawa ng mabuti. Kasi kung hindi tayo hihinto in due season or in due time, darating ang panahon, we shall reap if we do not lose heart. Kung hindi tayo maliligaw o yun nga, yung mawawalan ng pag-asa. Hindi ba? Ayan po eh. Hindi ba? Okay. Psalms 14 verse 1, the fool has said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none who does good. Yan po nakasulat. Ito si Duterte, ang sinabi niya, mas matindi pa eh. Who is this stupid God? Sabi niya. Hindi niya sinabi na there is no God. Hindi niya sinabi. Ang sinabi niya, who is this stupid God? Hindi ba? Mas matindi po yan. Ngayon, at wala ngang bumanggit yan sa Biblia. Hinanap ko nga yan sa Biblia. Kung sino ang bumanggit yan eh. Siya lang. Sa pangkasalukuyan. Aywan ko lang, siguro may nagbanggit din yan dati. Pero hindi lang na-record. Pero ito, ang sinasagutan po dito ni King David ay marami kasi ang nagsasalita. Wala namang Diyos. Marami po yan. Kaya, ang sabi niya, the fool has said in his heart, there is no God. Ayan po, ano? Ay, kung yun ay pinarusahan sila, yung mga walang Diyos, kasi nga mga corrupt eh. They do o they have done abominable works. Di ba? Yung mga nagsasabi nun, they are corrupt. Yung mga nagsasabi nun, ay mas lalo na po ito. Yung nagsabi, ito nga, si Duterte, ang sinabi niya ay, who is this stupid God? Hindi ba? At pumalakpak po ang mga tao. Kaya nga, ginagawa niya yan para sa kanyang sarili lang. Ayan po. Gusto siya palakpakan ng mga tao. Ay, pero ngayon, ano naman ngayon, hindi ba? O, nag-away-away sila. Yung unit team. At ngayon, ay ang iniisip ng mga DDS, ang kaisipan nila ay iisa. Ibibilanggo daw, ipapabilanggo daw ni Marcos lahat sila. Lahat yun, ay simpre, ay may kasalanan sila eh. Oh, pumalakpak sila eh. Oh, naandun ba si Bato? Aywan ko lang. Pero kung naandun siya, palagay ko, ipapalakpak yan. Oh,
Kaya iisa-isahin sila. Pero ginagamit lang si Marcos ng Panginoon. Oh, hindi ba? Proverbs 19, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ayan po, yung pagkatakot sa Panginoon, yun po ang kauna-unahan dapat natin na isagawa. Wala kasing papasok na wisdom yan, no? Is the beginning of wisdom. Yung pagkatakot sa Panginoon. And the knowledge of the Holy One is understanding. Yung knowledge of the Holy One is understanding. Ang ibig sabihin po niyan, naintindihan mo na ikaw ay buhangin ka lang. Putik lang tayo eh. Iba po ang Panginoon. Siya ay walang hanggan. Tayo, namamatay tayo eh. O bumabalik tayo sa putik. Dapat yun ang maintindihan ng tao. Yan po ang ibig sabihin yan. And the knowledge of the Holy One is understanding. May nabasa po akong Makata. Yung sinulat niya na bumilib ako sa kanya. Pero siguro, religyoso din yun. Ang sabi niya, you cannot know yourself if you do not know God. Sabi niya, inulit ko binasa ko you cannot know yourself if you do not know God. Oo nga, tama yun, yung sinabi niya. Kasi wala kang reference Ang akala mo ay ikaw ay magaling. Ang akala mo ay ang kapangyarihan mo ay walang katapusan. Kasi nga, wala kang reference Ngayon, dapat may knowledge ka ng the Holy One, and that is understanding. Para makita mo na may kamatayan ka o yung kapangyarihan mo ay pahiram lang o bigay lang ng Diyos. And the knowledge of the Holy One is understanding. Pero ang dapat dyan ay the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Wala kang wisdom kung wala kang takot sa Panginoon. Ayan po. Yan ang nakikita ko dyan. Kaya sinabi ni Duterte yun. Wala siyang takot sa Panginoon. At ang masama po dyan, kasama yung pumalakpak dyan. Kasama sila. Hindi ba? Obserbahan lang po natin obserbahan na lang natin kung ano pa ang mangyari dyan. Pero ako, ang findings ko po dyan, irreversible na po yan. Dahil Biblia po ang ginagamit ko. Pagbabayaran po kasi nila yan Alisin na natin yung mga pinagagawa nila kay Dilima. Iba pa yan. Ito na lang ako, dito na lang ako sa sinabi niya sa harapan ng mga tao, sa harapan ng publiko at sa media, na i-video siya, who is this stupid God? Ayan po. Hindi ba? Kaya, wala akong duda na ganyan ang mangyayari. Ayan, pinipirahan lang siya ng kanya, hindi ba? Ng mga attorney niya, hindi ba? 150 million ata sa isang buwan, si Kaufman, ay saan kukuha yan ng pambayad? Adi, doon sa mga ninakaw nila, hindi ba? Kaya nga, isa yan sa parusa sa kanila. At isa pa, bago ko makalimutan, napakasakit po niyan. Yung dati mong kasamahan, yung dati mong inaasahan na tutulong sa'yo, yung dati mong ikaw ang nagbihis, binihisan siya ng si Bongbong po binihisan ng isang authority at sinabi yan sinabi yan ni Sara Duterte, hindi mananalo yan kung hindi dahil sa amin. Hindi ba? Hindi daw mananalo. Ay, oo nga dinaya po ninyo Kaya nga ang nilalakad ko po dito, sa susunod, wag na ang bibilang ay
vote counting machine. Kayang dayain yan po ng isa o dalawang tao lang. Basta malakas lang ang loob. Oh. Dapat ang bibilang sa precinct level, ang bibilang ay manual. Mata ng tao ang bibilang. Ngayon, kung may record na, pwede nang ipadala yan ng electronic file. Kasi may record na sa precinct level. Ayan po. At napakasakit po niyan. Kaya nga, ang sabi ng iba, nanlilisik ang mata hindi ba? Totoo yan. Kasi nga dati nilang kasamahan At wala pong nakakaiwas dyan. Yan po ang sasabihin ko na sa inyo. Walang nakakaiwas. O ang ibig sabihin, hindi nila kayang lusutan. Si Marcos, nung binitri siya ni Enrile, lumusot ba si Marcos? Hindi. Kasi dati niyang kasamahan Si Chavit Singson, nung binitri niya si Irap Estrada, pinagkanulo niya, hindi ba? Lumusot ba si Irap? Hindi. At napakasakit po niyan kasi nga dating kasamahan. At yan ang isa sa parusa ng Diyos kay Duterte. Kasi ay kaalyado nga tapos siya pa ang magpabilanggo. Hindi po ako nagsasabi niyan yung mga DDS po. Mabibilanggo daw si Kwan dahil kay Bongbong. Ay oo nga. Ayaw kong sabihin yan, pero sila nagsasabi at pati pa daw yung iba. Ay oo nga. Pero nagagamit lang si Bongbong. Wala akong bilib yan kay Bongbong. Hindi ko kinampanya yan. Pero sa ngayon gusto ko yan. Gusto ko yung ginagawa niya at gusto ko siya. Kasi nga naisasagawa niya yung dapat ay prayer natin. Pero hindi ko pinag-pray na siya. God works in mysterious way. Baka pinakinggan ng yung mga request ng mga tao, yung prayer, dahil umiiyak na po Wala nang batas-batas po hindi ba? Kay Duterte, wala nang batas-batas umiiyak na mga tao. Kaya ganyan, Diyos talaga ang gagawa dyan. Tinanggal nga tayo, He single-handedly, hindi ba? Remove us from ICC. Paano nangyari yan? Ako po ay engineer ako. Alam ko hindi pwede mangyari yan. Kasi dapat Senado ang nakikipag-usap dyan. O ang legislative. Ang execution lang, ang executive. Execution lang sila. Pero dapat naapurbahan na ng legislative. Kaya magiging batas. Pero po ay mahaba na po at hanggang dito na lamang po at dalayan ko po sa Panginoon na pahaba po tayo sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.